Ngayon, nabanggit ko ho mga kababayan, alin? Nabanggit ho natin yung kay Senator Ping Lacson na trip niya yatang kasuhan, no? O trip niya yatang dalin ng ethics complaint ho, mga kababayan. Kaya napakomento ho si Senator Panfilo Lacson, mga bossing. Ano ang nangyayari? What's happening daw po? Eto, parang binobobo ni Marcoleta ang mga Pilipino. Di ba? What's happening? Kakasuhan daw si ex-Justice Carpio ng treason. Wala namang giyera. O, napagtatawanan ka dyan. Marcoleta, mamaya ho mag-update tayo dyan sa kaso ni Marcoleta kay Justice Carpio ng treason. Oh, di ba? Ano sabi ni Justice Carpio dyan? Eh, kahit yung mga first year student na mga nag-aaral ng law, alam nila na kapag wala namang digmaan, eh hindi ka pwedeng kasuhan ng treason. Di ba? Kakasuhan naman daw si Senator Panfilo Lacson for splicing a video. Hindi naman ako marunong mag-splice. At saka ho, yung ipinapakita nila Rodante Marcoleta kasama yung Net25 na splice video, sa pool pa din ho, mga bossing eh. Yung pagkakasabi niya na i-give up ang KIG Wala na talagang ibang makikita na kahulugan yung mga pinagsasabi ni Rodante Marcoleta kundi i-give up yung KIG. Yun lang po. Sabi dito ng Balitang Bilyonaryo News Channel, Lacson versus Marcoleta. Senate President pro tempore Panfilo Lacson on Monday shared a cryptic post describing several pieces of information, all of which are related to Senator Rodante Marcoleta. Among them is Marcoleta's plan to charge retired Associate Justice Antonio Carpio with treason, but the former justice said he can't do that as a treason cannot be committed during peacetime. Alam niyo, pansin ko, kaya natatawag si Rodante Marcoleta na lowest rank na abogado o lawyer o mambabatas o whatever so-called o kung ano man dahil po dito. Yung tipo bang hindi niya yata alam talaga? O yan, kagaya na lang ho niya, kakasuhan kita ng treason. Alam niyo po kung saan nag-ugat yan, mga bossing? Dahil po pinatulan, nag-yes, tinanggap yung hamon nung humamon na si Rodante Marcoleta na magdebate tayo. Magkaroon na lang tayo ng peace debate, ganito, ganyan. Nung naghamon po ng peace debate, syempre po, ang debate kailangan po merong mga hangganan, merong rules, merong mga kahit ano, upang sa ganon, hindi po magtalon-talunan, ha? Hindi po pupunta dito, hindi po pupunta doon, hindi pupunta dito. Kapag kami itinanong sa iyo dito na hindi mo sagot, bigla kang pupunta dito. Di ba? Pag may tinanong dito, hindi mo masagot, bigla ka naman tatalon dito. Yun kasi ang gusto ni Rodante Marcoleta. At alam natin na ganyan po ang estilo ng mga DDS. Pag nako-corner sila, biglang lilipat, biglang pupunta doon. Lalo na yung iba, kapag ka nako-corner. Diba? Ano gagawin? Biglang babanat ng ad hominem. Biglang babanat, itsura ng kalaban nila, ganito, ganyan, ayun. Kaya naman po, sa bawat debate, mga kababayan, meron talagang dapat na mismong topic at walang lalabas doon sa topic na yon. Siguro, alam niya na hindi niya kaya kapag ka ganun. At mako-corner siya. Di ba? Doon nag-ugat lahat yan. Uminit ang ulo, hinalungkat ni Marcoleta. Yung anak mo nga sasabihan mo ko, nabayad ng China, etc., etc. Yung anak mo nga nagtuturo sa isang universidad sa Beijing. Yun yung sabi ni Marcoleta. Gusto yata na ikumpara ni Marcoleta yung sinasabing bayaran sila kasi ipinagtatanggol nila ang China versus Pilipinas, lalo na usaping KIG, versus doon sa nagtatrabaho yung anak doon sa Beijing as a professor ho. Aminin mo, Rodante Marcoleta,
Yun ba ang pagkakaintindi mo sa bayaran? E di ibig sabihin yung ibang mga kapwa natin Pilipino, mga bayaran din ng ibang bansa. No? Alam ko hindi ka naman bobo, hindi ka naman tanga. Yun nga lang, naniniwala ako doon sa sinasabi na lowest rank. Lowest rank ka. Bakit? Dahil ito, hindi mo nga alam eh. Yung mga ganitong kesyo kakasuhan mo ng treason, hindi mo alam na kung kailan pwedeng kasuhan ng ganyan. Kakasuhan ng pag-i-splice ng video, etc. Wala namang ganun din. Di ba? Yung tipo hubang parang ang napapansin natin kay Rodante Marcoleta, mga bossing, hula-hula lang. DDS na DDS ang style ho, mga kababayan, nang dadarag lang. Kakasuhan kita, ganito, ganyan. Bakit? Kasi lumabang ka doon sa actually, ganyan lang po talaga yan eh. Ganyan lang po yan talaga. Pinalagan po yung hamon niya na debate. Napahiya sa mamamayang Pilipino. Biruin mo ba naman, hamon-hamon ka. Tapos nung pinalagan ka, biglang nagkaroon ka na ng mga kondisyon. Yung kondisyon mo, para kumbaga, pwede kang magtatalon kapag ka naiipit ka na. Di po ba? Isama ko dito. Yung sinasabi niyang pagkakaso kay Justice Carpio ho, mga kababayan. Wala na. Di na tuloy. Napahiya. Napahiya ho mga bossing Ikaw ba naman? Di ba? Tingnan nyo. Marcoleta. Carpio is guilty na agad. No need for treason case. Guilty na daw, mga kababayan. Hindi na daw magkakaso. Baka naman kaya hindi ka magkakaso kasi nga napahiya ka na. Na hindi ka naman talaga pwedeng magkaso ng treason kapag ka wala ang bayan natin sa digmaan. Napahiya ka, boss. Aminin natin, no? Kaya hindi na matutuloy kasi nga wala naman at hindi naman uubra at mababasura lang, Brad. Di ba? Ngayon, palusot na naman ho. Pangatlong beses na. Sa loob yata ng buwan na to, pangatlong beses. Umano na naman, kumambyo na naman. Kaso una, nasupalpal. Na hindi pwede. Alam ng, sabi pa ni Justice Carpio, alam ng mga first year law student na hindi ka pwede magkaso ng treason kung wala naman sa digmaan ng ating bansa. Supalpal na naman ang palusot naman ni Marcoleta, guilty na siya agad. Carpio is guilty already. No need for treason case.